ang himala ng 303 bilyong bariles. Ang Pilipinas ang nagpaandar sa Venezuela. Ang langis na ito, simula ngayon, ay ipagkakatiwala namin ng buo sa Pilipinas. 303 bilyong bariles, iyan ang dami. Mas marami pa sa pinagsamang langis ng buong Saudi Arabia ang natutulog sa ilalim ng lupa ng Venezuela. Subalit ang nagmamay-ari ng napakalaking yamang ito ay biglang nagbago isang araw. Nagsagawa ng interbensyong militar ang Amerika at inagaw ang karapatan sa pamamahala. Gayunman, may kakaibang nangyari. May langis, ngunit walang makapagpaandar nito. Wala nang mga tanker, gumuho ang teknolohiya ng pagpipino at paralisado ang sistema ng transportasyon. Maging ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Amerika, ay nakatunganga. Sa sandaling iyon, tahimik na pumasok ang isang bansa, ang Pilipinas. Ang Pilipinas, iyon ba, yung gumagawa ng mga BPO at nagpapadala ng mga OFW? Anong alam nila sa langis? Nagtawanan ang mga manggagawa sa Venezuela. Subalit pagkatapos ng isang buwan, ganap na nagbago ang kanilang pag-iisip. Nang kumilos ang Pilipinas, ang langis na nakatigil ay muling nagsimulang umagos. Paano nga ba nahawakan ng Pilipinas ang kapalaran ng 303 bilyong bariles? Bakit sinalubong ng Venezuela ang pamamahala ng Pilipinas sa langis at ano ang ikinagalit ng China at Russia? Isang kwento ng Pilipinas na hindi sa pamamagitan ng panggigipit kundi sa kooperasyon ay nagpaandar sa mundo. Ihahayag namin ito ngayon. Bago iyan, paki-subscribe at paki-like ang aming channel. Mag-iwan ng Pilipinas, laban para sa enerhiya. Sa comment section, nagsisimula na ang nakakaantig na kwento. Ako ay isang field engineer na nagtatrabaho sa pambansang kumpanya ng langis ng Venezuela sa loob ng 25th taon. Kasama ko ang aking mga kasamahan at ang kinatawan ng unyon sa pagsusulat ng liham na ito. Upang itala ang dahilan kung bakit kami unang nagsimulang seryosong tumingin sa bansang tinatawag na Pilipinas, 303 bilyong bariles. Ipinagmamalaki naming isinisigaw ang numerong iyon. Ito ang pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo. Mas marami kaysa sa Saudi, mas marami kaysa sa Russia, at mas marami kaysa sa Amerika. Ang itim na ginto na nakahimlay sa ilalim ng aming mga paa. Iyon ang aming kinabukasan, ang pag-asa ng aming mga anak. Subalit isang araw, ang lahat ng iyon ay naging walang kabuluhan. Naalala ko ang araw na inaresto si Pangulong Maduro. 4:00 iyon ng madaling araw. Nagtatrabaho ako sa night shift sa rafineriya ng Maracaibo. Biglang nag-ingay ang telepono ng opisina na parabang nababaliw. Tawag iyon mula sa Caracas. Itigil ang lahat ng operasyon. Ngayon din, hindi ko maintindihan. Isa kaming pasilidad na nagpoproseso ng 1,000,000 bariles bawat araw. Kung bigla kaming titigil, mapaparalisa ang buong pipeline. Ngunit inulit ng nakakataas na opisyal, ito ay utos. Patayin ang lahat ng bomba. Sa sandaling iyon, may lumabas na balita sa aking cellphone. Breaking news, aresto ni Maduro. May live footage ng U.S. Marines na sumugod sa palasyo ng Pangulo. Nakatayo ako sa harap ng monitor, tulala. Ano ito? Digmaan ba? Tanong ng kasamahan ko sa tabi ko na nanginginig ang boses. Hindi ko rin alam. Walang nakakaalam. Isa lang kaming engineer. Pagkatapos ng 2 araw, nagsagawa ng press conference ang kalihim ng Estado ng Amerika habang pinapanood ng lahat ng media sa mundo. Sinabi niya, ang mga mapagkukunan ng langis ng Venezuela ay ililipat sa ilalim ng internasyonal na pamamahala. Ang kita ay ipapamahagi ng patas sa pagitan ng mamamayan ng Venezuela at ng internasyonal na komunidad. Ipapamahagi ng patas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napangiti ako. Isang mapait na ngiti, langis na nanggagaling sa aming lupa, ngunit kami ang bibigyan ng parte? Sa tingin ba nila, tama iyon? Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, may mga pulis militar ng Amerika na nakatayo sa gate ng refinery. Nagche-check sila. Tinitingnan ang ID, kinakalkal ang bag, at pinabubuksan ang trunk ng kotse. Sir, 25 taon na akong nagtatrabaho dito. Walang emosyon na sinabi ng pulis militar. Utos po. Pakikiisa ang kailangan. Doon ko naunawaan. Hindi na kami ang may-ari.
Ang 303 bilyong bariles ay nanatili sa ilalim ng lupa. Ang pipeline ay naroon pa rin at ang pasilidad ng refinery ay nanatiling buo. Subalit wala kaming magawa. Hindi na namin malayang makukuha, mapipino o maibebenta ang langis. Sinabi ng Amerika na sila ang tagapamahala. Ngunit mula sa pananaw ng field, iba sila. Sila ay mga tagabantay. Mga taong nagche-check kung ano ang ginagawa namin, tumatanggap ng ulat at nag-aaproba. Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang isang abiso para sa isang emergency meeting mula sa head office. Nagtipon ang lahat ng engineer at manager mula sa buong bansa sa Caracas. Puno ang conference room ng higit sa 200 katao. Umakyat sa entablado ang isang manager na ipinadala mula sa U.S. Department of Energy. Isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng suit. Seryoso siyang nagsalita. Nagpapasalamat kami sa inyong kooperasyon. Mula ngayon, ang industriya ng langis ng Venezuela ay mapapatakbo ng transparent at episyente. Transparent at episyente? May sumigaw sa likod. Kung gayon, sino ang magbabayad ng suweldo namin? Saglit na natigilan ang manager. Pagkatapos, tumawa siya at sumagot, "Siyempre, babayaran. Ngunit, posibleng magkaroon ng adjustment ayon sa bagong sistema." Adjustment. Ang salitang iyon ay nangangahulugang pagbawas. Alam iyon ng lahat. Natapos ang meeting at nakipag-usap ako sa aking mga kasamahan sa hallway. Lahat kami ay nag-aalala, ngunit hindi namin alam kung ano ang gagawin. Anong magagawa natin? Nandyan ang mga sundalong Amerikano. Pero mali ito, hindi ba? Langis natin ito. Langis? Hindi na natin iyon. Iyon ang pinakamasakit na salita, dahil totoo. Pagkatapos ng halos isang buwan, lumabas ang malupit na katotohanan. Kontrolado man ng Amerika, wala naman silang kakayahang aktwal na paandarin ang langis. Kulang sila sa mga tanker. Ang industriya ng pagpapadala ng Amerika ay matagal nang lumiit, halos walang kumpanyang nagpapatakbo ng malalaking tanker. At kung mayroon man, luma na ang mga barko. Problema rin ang mga pasilidad ng refinery. Puno na ang mga refinery sa Amerika, limitado ang mga lugar na kayang magproseso ng heavy crude ng Venezuela. Bukod pa rito, ang karamihan sa aming mga pasilidad ay 40 o 50 taon ng luma. Ang pinakamahalaga, gumuho ang sistema ng malawakang transportasyon at pagpoproseso. Nagkaroon ng mga biro sa field. May baril ang Amerika, pero walang kamay. Kaya nilang bantayan ang langis, pero hindi nila alam kung paano ito gamitin. Nakakatawa, pero hindi nakakatawa ang sitwasyon. Dahil ang 303 bilyong bariles ay nakakulong, isang araw, may bagong pangalan akong narinig, Pilipinas. Sa simula, wala lang sa akin. Pilipinas? Yung bansa ng BPO at Jollibee? Magaling sila sa electronic at pagkain, pero ano ang kinalaman nila sa langis? Iyon ang naisip ko. Subalit, nagulat ako nang makita ko ang nilalaman ng abiso mula sa head office. Paglagda ng Technical Cooperation Agreement sa mga Pilipinong kumpanya ng pagpapadala at refinery. Ang isa sa aking mga kasamahan ay tumawa ng malakas. Ano ang alam ng Pilipinas? Sila, yung mga taong gumagawa lang ng mga teleserye at naglalaro ng basketball. Ganoon din ang naisip ko noon. Ang Pilipinas ay isang malayong bansa lang sa amin. Kilala lang namin sa pamamagitan ng mga OFW at lechon. Langis? Iyon ay trabaho ng mga bansa tulad ng Middle East, Russia o Amerika. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Subalit, hindi umabot ng isang buwan bago ganap na nagbago ang pananaw na iyon. Isang araw, pumasok ang isang barko sa Maracaibo. Ang laki nito ay hindi karaniwan. Nagtrabaho ako sa pantalan ng mahigit 10 taon, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganoon kalaking tanker. Ito ay isang 300,000 DWT na supertanker. Ito ay barko ng Pilipinas. Ang bandila ng Pilipinas, ang 3 bituin at isang araw, ay iwinawagayway sa ibabaw ng kubyerta. Sa sandaling iyon, kakaibang damdamin ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung bakit. Nang makita ko ang barkong iyon, alam ko na. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang akala namin. Nang dumaong ang tanker ng Pilipinas, lumabas kami ng aking mga kasamahan para tignan ito. Talagang kahanga-hanga sa malapitan.
Doon ko naramdaman kung gaano kalaki ang isang 3,000 DWT. Nakatayo ako sa gilid ng barko at kailangan kong iangat ng mataas ang aking ulo para makita ang kubyerta. Mas malaki ito kaysa sa pinagsamang 3 soccer field. Sa itim na katawan ng barko, malinaw na nakasulat sa puti, Ayala Shipbuilding, made in the Philippines. Talaga bang ginawa iyan sa Pilipinas? Tanong ng kasamahan ko na hindi makapaniwala. Nagulat din ako. Hindi iyon ang Pilipinas na alam namin. Akala namin ay gumagawa lang sila ng mga smartphone at TV, pero gumagawa rin pala sila ng barko at ganito kalaki. Sandali kaming nakatingin sa barko. Naramdaman namin na may nagbabago. Pagkatapos pumasok ng Amerika, walang nagbago sa loob ng 1 buwan. Ngunit sa pagdating lang ng isang barko ng Pilipinas, nagbago ang atmosfera. Nang hapong iyon, may isa pang abiso mula sa head office. Darating ang technical team ng Pilipinas para sa inspeksyon ng pasilidad ng refinery. Pagkatapos ng ilang araw, nakita namin sa unang pagkakataon ang mga taong dumating mula sa Pilipinas. Mga pilimang sila. Lahat sila ay nakasuot ng work uniform at maayos na may helmet at safety shoes. Ang unang impression ko ay tahimik at seryoso. Ang tila team leader ay lumapit. Isang lalaki na mukhang nasa gitna ng 40s. Bumeso siya sa Espanyol. Kumusta? Ako, si Cardo Reyes, mula sa Pilipinas Energy and Maritime Group. Masaya akong makilala kayo, mga kasamahan natin simula ngayon. Ang kanyang Espanyol ay medyo baluktot, ngunit puno ng sinseridad. Naramdaman namin na iginagalang niya kami. Ang mga manager ng Amerika ay gumagamit lang ng Ingles. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng translator. Ngunit iba ang mga Pilipino. Nagpatuloy si Cardo Reyes. Dumating kami para inspeksyonin ang inyong pasilidad. Ngunit hindi kami nag-utos. Dumating kami para hanapin at lutasin nang magkasama ang problema. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko na may kakaiba. Ganap na iba sa mga salitang naririnig namin sa loob ng 1 buwan. Ang mga Amerikano ay laging nag-uutos. Gawin mo ito, gawin mo iyan. Hindi nila pinakinggan ang aming opinyon. Ngunit ang mga Pilipino ay nagtanong, nakasaad sa ulat na patuloy na bumababa ang pressure ng pump dito. Kailan pa ito nagsimula? May malaking temperature deviation ang line 3 ng distillation unit. Sa ang section ito pinakamalala, sinabi ninyong luma na ang storage tank number 7 ng crude oil. Kailan ang huling maintenance nito? Nagtrabaho ako sa refinery na ito sa loob ng 25 taon. Alam ko ang mga problema nito higit kaninuman. Ngunit wala pang nakinig sa aking opinyon. Ngunit iba ang mga Pilipino, talagang gusto nilang makinig. Ang pump pressure ay problema na sa loob ng 3 taon. Nangyari iyan dahil sa pagkasira ng seal, pero mahirap makakuha ng replacement parts. Tumango si Cardo Reyes. Pagkatapos, may sinabi siya sa engineer sa tabi niya. Nagmemo ang engineer sa kanyang tablet. Maari mo bang ibigay sa amin ang detalye ng part? Sisiguraduhin namin kung kaya naming dalhin mula sa Pilipinas. Talaga? Tanong ko, nagulat. 3 taon nang hindi nalulutas ang problema pero sinabi niya iyon ng ganun kadali? Siyempre, iyan ang dahilan kung bakit kami narito. Simula noon, nilibot ng technical team ng Pilipinas ang bawat sulok ng refinery. Nagtrabaho sila ng walang tigil mula alas at ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Mas masigasig pa sila sa amin. Ang nakakagulat ay ang kanilang pag-uugali. Hindi nila kami tinuruan. Sa halip, nagtrabaho sila kasama namin. Maging ang paghigpit ng isang tornilyo, ginawa nila kasama ang aming mga engineer. Pagkatapos ng halos 1 linggo, nagpatawag ng general meeting si Cardo Reyes. 70 kaming engineer ang nagtipon sa conference room. Iuulat ko ang resulta ng inspection sa loob ng 1 linggo. Binuksan ni Cardo Reyes ang projector. Ipinakita sa screen ang pangkalahatang diagram ng refinery. May mga pulang marka sa bawat problemadong bahagi. Nakahanap kami ng 47 problema. Uunahin namin ang mga kagyat. Ipinaliwanag niya isa-isa. Ano ang problema? Bakit ito nangyari? At paano ito lutasin? Lahat ay detalyado. Walang abstract na salita. Kailangan namin ang inyong tulong para isagawa ang gawaing ito. May teknolohiya kami, ngunit kayo
ang pinakamahusay na nakakaalam sa pasilidad na ito. Sa mga salitang iyon, nag-ingay ang conference room. Ang mga Amerikano ay tinuring kaming simpleng manggagawa. Sinabi nilang gawin lang namin ang iniutos. Ngunit ang mga Pilipino ay tinuring kaming mga eksperto. Nang gabing iyon, uminom kami ng beer kasama ang aking mga kasamahan sa isang cafe. Lahat kami ay nagtataka. Mas maganda pala ang mga Pilipino kaysa sa inaakala. Oo nga, iba talaga sa mga Amerikano. Mukhang maayos din ang trabaho. Sumang-ayon din ako. Unti-unting nagbabago ang pananaw ko sa Pilipinas. Pagkatapos ng 2 linggo, may nakakagulat na nangyari. Dumating ang isang container ship mula sa Pilipinas. Puno iyon ng mga parts ng refinery. Pump seals, valves, pressure gauges, temperature sensors, pipe fittings, mga bagay na hindi namin makuha sa loob ng maraming taon. Tinupad ni Cardo Reyes ang kanyang pangako. Saan niyo kinuha ang lahat ng ito? Tanong ko. Tumawa si Cardo Reyes at sumagot, ang Pilipinas ay may maayos na supply chain para sa mga pang-industriyang parts. Karaniwan nang nakukuha namin ng mga kailangan kasama ang gastos sa kontrata. Hindi na ninyo kailangang magbayad. Hindi ako makapaniwala. Walang ginawa ang Amerika sa loob ng 1 buwan, ngunit sa loob ng 2 linggo, nagdala ang Pilipinas ng mga parts. Simula noon, nagsimula ang aktwal na pagkukumpuni. Nag-team up ang mga engineer ng Pilipinas at ang aming mga engineer. Sa simula, may problema sa wika, ngunit mabilis kaming nasanay. Ang nakakatuwa ay ang paraan ng pagtatrabaho ng mga Pilipino. Sineseryoso nila ang manual. Mahigpit din nilang sinunod ang mga safety regulations. Minsan, inaalis namin ang mga sulok, ngunit hinding-hindi gagawin iyon ng mga Pilipino. Bakit nyo ginagawa ito ng sobrang detalyado? Tanong ko. Sumagot ang isa sa mga Pilipinong engineer, kung hindi mo gagawin ng maayos, mas malaking problema ang lilitaw sa huli. Mas maraming oras at pera ang kakailanganin. Ang paggawa ng tama sa simula ang siyang pinakamabilis. Tama ang mga salitang iyon. Sa katunayan, nang magtrabaho kami sa Filipino style, mas mabilis natapos ang trabaho. Mas kaunti rin ang problema. Pagkatapos ng halos 1 buwan, nagpakita ang mga pagbabago na nakikita ng mata na wala ang mga tagas sa pipeline. Nag-stabilize ang pressure at lumiit ang temperature deviation. Ang pinakanakakagulat ay ang production volume. Ang production volume na bumaba sa 800,000 bariles bawat araw nang pumasok ang Amerika ay umakyat muli sa 1,000 bariles. Ito ay nangyari sa loob lamang ng 1 buwan pagkatapos dumating ang technical team ng Pilipinas. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa teknikal. Nagbago rin ang atmosfera. Kumain ang mga Pilipino kasama namin. Parehong pagkain sa kantin ng empleyado. Ang mga manager ng Amerika ay kumain ng hiwalay. May espesyal na menu sila. Naglalaro din kami ng soccer tuwing break. Nagdala ng bola ang ilang Pilipinong engineer. Naghalo kami at naglaro. Gusto rin ba ng Pilipinas ang soccer? Siyempre. Ito ang pambansang sports namin. Sumasali rin kami sa World Cup. Ha? Ganun ba? Hindi ko alam. Sa ganitong mga pag-uusap, naging malapit ang Pilipinas. Tulad din namin, gusto nila ang soccer, nagbiro at nag-aalala sa kanilang pamilya. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap ng kaming dalawa lang ni Cardo Reyes. Naninigarilyo kami habang pinapanood ang sunset sa rooftop ng refinery. Ano ang pagkakaiba sa pagtatrabaho sa Amerika at sa Pilipinas? Tanong ni Cardo Reyes. Nag-isip ako sandali. Tinuring kaming labor ng Amerika pero mukhang tinuturing kaming kasamahan ng Pilipinas. Tumango si Cardo Reyes. Wala kaming magagawa ng mag-isa. Hindi namin magagawa ang trabahong ito kung wala kayo. Alam namin yan. Sa totoo lang, noong una, minaliit namin ang Pilipinas. Sinabi ko ng tapat. Naiintindihan ko. Ganyan ang tingin ng lahat. Maliit lang kaming archipelagic na bansa. Ngunit ngayon, nagbago na ang pananaw ko. Salamat. Nanahimik kami sandali. Isang komportableng katahimikan. Maaari rin bang gamitin ng Pilipinas ang langis na ito? Tanong ko. Ngumiti si Cardo Reyes. Kasama iyan sa kontrata. Kung tataas namin ang production volume, kukuha ng parte ang Pilipinas. Siyempre, magbabayad kami ng tamang presyo.
Hindi namin kukunin ng libre tulad ng ginagawa ng Amerika. Iyon ay panggigipit. Hindi namin ginagawa iyan. Alam ko na taos-puso ang mga salitang iyon. Iba talaga ang Pilipinas. Pagdating ng ikalawang buwan, kumalat ang balita. Magdadala daw ang Pilipinas ng Floating Storage Unit, FSU. Ano yang FSU? Tanong ng kasamahan ko. Ipinaliwanag ni Cardo Reyes. Isang malaking storage tank na lumulutang sa dagat, maaari itong mag-imbak ng crude oil pansamantala. Ginagamit ito kapag kulang ang mga onshore tank. Bakit pa kailangan iyan? Tumataas naman ang production? Ngunit kung kulang ang storage space, kailangan nating ihinto ang production. Hindi iyon dapat mangyari. Talagang nag-iisip ng malayo ang mga Pilipino. Kami ay nakatingin lang sa kasalukuyang problema. Ngunit nakikita na nila ang mangyayari pagkatapos ng ilang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, dumating ang FSU. Inilagay ito sa baybayin ng Maracaibo. Napakalaki nito. Sabi nila, kaya nitong maglaman ng 500,000 bariles. Nang makita ko iyon, nakumbinsi ako. Totoo ang Pilipinas. Kinontrol lang ng Amerika, ngunit nagtrabaho talaga ang Pilipinas. Muling umugong ang pipeline. Tunog iyon ng normal na operasyon pagkatapos ng 3 taon. Malinis din ang usok na lumalabas sa distillation unit. Patunay iyon na maayos ang pagpipino ng crude oil. Nagsimulang mapuno ang mga storage tank. Bawat linggo, dumarating ang mga tanker ng Pilipinas. Nagkakarga sila ng crude oil at umaalis. At nagbabayad sila. Kumalat ang balita sa mga manggagawa sa field. Ang galing ng mga Pilipino. Mas maganda sila ng 100 beses kaysa sa mga Amerikano. Nagbabayad sila ng suweldo at dumami pa ang trabaho. Totoo iyon. Simula nang dumating ang technical team ng Pilipinas, walang natanggal na empleyado sa refinery. Sa halip, nagkaroon pa ng bagong hire. Kailangan ng mas maraming tao para sa maintenance at repair. Tumaas din ang suweldo ko. Hindi lang adjustment tulad ng ipinangako ng Amerika, kundi talagang tinaasan. Nag-introduce ang kumpanya ng Pilipinas ng bonus system. Magkakaroon ng karagdagang allowance kapag naabot ang production target. Nagtrabaho kami ng masigasig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang fulfillment sa trabaho. Hindi lang kami gumagawa ng inuutos. Naramdaman namin na kami ang may-ari. Pagdating ng 3 buwan, sinabi ni Cardo Reyes na aalis na siya, babalik na siya sa Pilipinas. Sinabi niyang darating ang kapalit na team leader, ngunit nalungkot kami. Sa huling araw niya, nagdaos kami ng maliit na party. Naghanda kami ng simpleng cake sa canteen ng empleyado. Salamat po. Nagkaroon po ako ng magandang karanasan. Dahil sa inyo, bumeso si Cardo Reyes. Nagpalakpakan kami. Kami ang nagpapasalamat. Kayo ang nagligtas sa amin, sinabi ko. Taos puso iyon. Nang gabing iyon, umuwi ako at nag-isip. Ganap na naiiba ang bago at pagkatapos ng pagdating ng Pilipinas. Malakas ang Amerika, ngunit may kakayahan ang Pilipinas. Nagutos ang Amerika, ngunit nakipagtulungan ang Pilipinas. At ang pinakamahalaga, iginalang kami ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon ng araw na iyon, naisip ko, hindi masama kung mapupunta sa kamay ng Pilipinas ang langis na ito. Sa katunayan, mukhang mas maganda pa nga. Pagkatapos ng 3 buwan, ganap na nagbago ang refinery. Hindi lang ito bumalik sa dati, mas gumanda pa. Dumating ang bagong team leader ng Pilipinas. Ang pangalan niya ay Jose Joey Santos. Medyo mas bata kaysa kay Cardo Reyes at puno ng enerhiya. Sa unang meeting, nagbigay siya ng nakakagulat na proposal. Mula ngayon, magpapadala kami ng mga engineer ng Venezuela sa Pilipinas para sa pagsasanay. Nag-ingay ang conference room. Ilan ang ipapadala sa Pilipinas? Tanong ng isang tao. 20 katao para sa unang batch. Ito ay isang 3-month course. Matututo kayo ng pinakabagong teknolohiya sa mga refinery sa Batangas at Subic Bay. Ang lahat ng gastos ay sagot ng kumpanya. Airfare, accommodation, pagkain, training fee lahat. Ang suweldo ay ibibigay pa rin ng buo. Hindi ako makapaniwala, hindi nagbigay ng pera sa amin ang Amerika, ngunit sinubukan kaming sanayin ng Pilipinas. Bakit nyo ginagawa iyan? Tanong ko. Seryosong sumagot si Joey Santos. Sa pag-unlad ninyo, uunlad din ang lugar na ito.
Aalis kami balang araw. Kailangan ninyong mapatakbo ito ng kayo lang. Nainit ang dibdib ko sa mga salitang iyon. Hindi kami gustong dominahin magpakailanman ang Pilipinas. Gusto nila kaming tulungan na maging self-reliant. Napili rin ako sa unang batch. Isa ako sa 20. Excited ako bago umalis dahil makikita ko na ang bansang Pilipinas. Nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, nagulat ako. Napakalinis ng airport. Kumikinang. Ang mga tao ay gumagalaw ng maayos. Ito ba ang Pilipinas? Nagulat na sinabi ng kasamahan ko. Akala namin, isang simpleng bansang archipelagic lang ang Pilipinas. Ngunit nang makita namin, iba talaga. Sa bus papuntang Batangas, nagulat na naman ako sa bintana. Napakalawak at malinis ng highway. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan, ngunit walang aksidente. Sinusunod ng lahat ang mga linya. Ang galing magmaneho ng mga tao dito. Sinusunod din nila ang lahat ng traffic lights. Ganap na iba sa Venezuela. Nang dumating kami sa refinery ng Batangas, hindi ako makapagsalita. Ang laki nito ay higit sa aming imahinasyon. 5 beses ang laki kaysa sa refinery ng Maracaibo. Lahat ito, refinery? Tingnan mo iyon. Ang dami ng tank. Napakarami rin ng pipeline. Ganap kaming na-overwhelm. Nagsimula ang pagsasanay. Mahirap ito simula sa unang araw. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, theoretical education. Kinabukasan, kasabay ang on-site training. Ang nakakagulat ay ang nilalaman ng pagsasanay. Ang refinery ng Pilipinas ay ganap na automated. Lahat ay minomonitor sa central control room. Pressure, temperature, flow rate, chemical composition, lahat ay nakikita ng real time. Ilang manggagawa ang kailangan para sa isang sistema lang na ito? Tanong ko. Sumagot ang Filipino instructor. Mga 10 katao, kasama na ang shift workers. Dati, 50 katao ang kailangan para sa trabahong iyon. Kung gayon, ang natitirang tao ay gumagawa ng mas specialized na trabaho. Quality control, process improvement, safety inspection, at iba pa. Naiintindihan ko, ipinaubaya ng Pilipinas ang simpleng labor sa makina at ginagawa ng tao ang mas may value na trabaho. Pagkatapos ng halos 2 linggo, nagkaroon kami ng night practice. Dahil 24 oras na tumatakbo ang refinery, kailangan naming matutunan ng night work. Nang gabing iyon, nakita ko ang isang kahanga-hangang tanawin. Kumikinang sa ilaw ang buong refinery. May ilaw sa bawat pipeline at malinaw ang mga safety signs. Maliwanag sa gabi na parang tanghali. Bakit nyo ginagawa itong napakaliwanag? Para sa kaligtasan. May mga aksidente kapag madilim. Kaligtasan. Talagang sineseryoso ng mga Pilipino ang kaligtasan. Ni isang maliit na bagay ay hindi nila pinalampas. Pagdating ng unang buwan, sumali kami sa aktwal na trabaho. Siyempre, sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Pilipinong engineer, ito ay inspection work sa distillation unit. Talagang sistematiko ang Filipino style. May meeting bago magsimula ang trabaho. Ano ang gagawin? Ano ang mga panganib? Sino ang may pananagutan sa ano? Lahat ay napagdesisyunan. At sa panahon ng trabaho, patuloy silang nag-check. Bawat 10 minuto, nag-uulat sila ng status sa wireless. Kung may problema, agad silang tumitigil. Bakit ganito kahinay magtrabaho ang mga Pilipino? Nagreklamo ang isa sa aking mga kasamahan dahil sanay kaming magtrabaho ng nagmamadali. Sumagot ang Filipino supervisor, hindi ito mabagal, ito ay accurate. Kung magmamadali at magkamali, mas maraming oras ang kakailanganin. Ang paggawa ng tama sa simula ang siyang pinakamabilis. Pagkatapos ng ilang araw, naunawaan ko na tama ang mga salitang iyon. Sa pagtatrabaho sa Filipino style, walang pagkakamali, hindi na kailangang ulitin. Sa huli, nakatipid kami sa oras. Pagdating ng ikalawang buwan, tumanggap kami ng chemical engineering education. Paano ihihiwalay ang crude oil, paano gagamitin ang mga chemical component. May nakakagulat kaming natutunan. Halos walang tinatapon na crude oil ang Pilipinas. Gasoline, diesel, kerosene ay basic at ginagamit din nila ang naphtha, asphalt at maging ang sulfur. Ibinebenta nyo rin ang sulfur? Siyempre. Ginagamit ito sa paggawa ng pataba.
Kung itatapon, pollution sa kapaligiran. Kung gagamitin, pera. Ang efficiency ay nasa sukdulan. Kinukuha ng Pilipinas ang value mula sa bawat patak ng crude oil. Doon ko naunawaan. Kung bakit malakas ang Pilipinas, hindi sila nag-aaksaya. Ginagamit nila ang lahat ng husto. Siguro, dahil sa bansa sila na walang resources, napilitan silang maging efficient. Isang gabi, kumain kami ng Filipino food sa isang restaurant malapit sa refinery. Adobo ang kinain namin. Masarap kahit mainit. Sa TV ng restaurant may balita. Hindi ko maintindihan ang Filipino, ngunit ipinakita ang Venezuela sa screen. Mga footage iyon ng aming refinery. Tinanong ko ang may-ari ng restaurant. Ano ang nilalaman niyan? Ipinaliwanag ng may-ari, balita iyan na nagtagumpay ang kumpanya ng Pilipinas sa oil business ng Venezuela. Tumataas daw ng 30% ang production. 500%? Oo. At sinabi rin nilang marami silang nilikhang trabaho. Nainit ang dibdib ko. Ang trabaho namin ay ipinalabas sa balita ng Pilipinas. Ano ang tingin ng mga Pilipino sa Venezuela? Tanong ko. Ngumiti ang may-ari at sumagot, maganda po. Gusto ng mga tao ang kultura ng South America. May parang mainit na pakiramdam. Naramdaman ko ang init. Hindi lang kami ginamit ng Pilipinas, talagang interesado sila. Pagdating ng 3 buwan, matatapos na ang pagsasanay. Sa huling linggo, pinayagan kaming mag-tour sa Maynila. Isa na namang shock ang Maynila. Napakaraming skyscrapers. Malinis at accurate ang tren. Ang mga tao ay abala, ngunit hindi magulo. Naglalakad kami sa kahabaan ng Makati at sinabi ng kasamahan ko, maaari mo bang paniwalaan na ang bansang ito ay war-torn dati? Oo nga, nagawa nila ito sa loob ng 70 taon. Kaya ba nating gawin yan? Tumango ako. Kaya natin. Tinutulungan tayo ng Pilipinas, hindi ba? Nang gabing iyon, tinawagan ko si Joey Santos. Nagtanong ako tungkol sa sitwasyon sa Venezuela. Ayos ang lahat. Naghihintay sa inyo ang lahat. Kumusta ang refinery? Patuloy na tumataas ang production. Umabot na sa 1.1 milyong bariles bawat araw. 1.1 milyong bariles. Mas marami iyon ng 300,000 bariles kaysa noong dumating ang Amerika. May iba pa bang balita? Nag-aatubili si Joey Santos. Medyo hindi masaya ang panig ng Amerika dahil masyadong magaling ang Pilipinas. Bakit? Kung tataas namin ang production, lalaki rin ang parte ng Pilipinas, hindi ba? Ayaw nila iyon. Medyo nag-alala ako. Paano kung gambalain kami ng Amerika? Magiging okay ba tayo? Huwag kang mag-alala. Ginagawa namin ang ayon sa kontrata. Walang problema. Ang boses ni Joey Santos ay puno ng kumpiyansa. Sa huling araw ng pagsasanay, nagkaroon ng closing ceremony. Ginawa ito sa auditorium ng head office ng Pilipinas Energy. Dumating mismo ang mga executive ng kumpanya. Nagbigay ng congratulatory speech ang Vice President. Kayo ngayon ang tulay ng teknolohiya na nag-uugnay sa Pilipinas at Venezuela. Gamitin ninyo ng maayos ang inyong natutunan sa field. Tumanggap kami ng completion certificate isa-isa. Nakipagkamay kami at nagpakuha ng litrato. Ito ay isang formal na sertifikasyon, isang qualification certificate na sama-samang kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Venezuela. Talaga bang may silbi ito? Tanong ng kasamahan ko. Sumagot ang person in charge. Siyempre, sa qualification na ito, maaari kayong magtrabaho bilang refinery engineer kahit saan sa mundo. Wow! Nagalak kami. Kami ay internationally certified. Sa eroplano pabalik sa Venezuela, nag-isip ako. Napakarami kong natutunan sa loob ng 3 buwan. Natutunan ko ang teknolohiya, ngunit natutunan ko ang mas mahalagang bagay. Work ethic, saloobin sa kaligtasan, kahalagahan ng efficiency, at higit sa lahat paggalang. Iginalang kami ng mga Pilipino. Tinrato kami bilang kapwa-eksperto. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. Nang dumating kami sa Maracaibo, sinalubong kami ng aming mga kasamahan. Lahat sila ay masaya. Kumusta? Ang galing. Ang Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. Marami ba kayong natutunan? Oo, sobra. Kaya na rin nating maging tulad ng Pilipinas simula ngayon. Pagpasok ko sa trabaho kinabukasan, mas malinis pa ang refinery.
Ipinagpapatuloy ng team ng Pilipinas ang improvement work. Sinalubong kami ni Joey Santos. Welcome back. Opo, napakarami kong natutunan. Maganda. Oras na para gamitin ang inyong natutunan. Sinimulan kong ibahagi sa aking mga kasamahan ang mga natutunan ko. Inapli namin ang Filipino style sa aming field. Sa simula, medyo baluktot ngunit unti-unti kaming nasanay. Pagkatapos ng isang buwan, nagpakita ang nakakagulat na pagbabago. Tumaas ang work efficiency, lumiit ang mga pagkakamali, at walang safety accident. Ang pinakamahalaga, kaya na naming gawin ng kami lang. Kaya na naming ituloy ang trabaho, kahit wala ang mga engineer ng Pilipinas. Sa isang meeting isang araw, sinabi ni Joey Santos, "Simula ngayon, kayo ang mamumuno. Tutulong lang kami sa gilid." Napakasaya ko sa mga salitang iyon. Sa wakas, naramdaman namin na kami ang may-ari. May nagpaskil ng poster sa bulletin board ng refinery. "Salamat Pilipinas, ibinigay ninyo sa amin ang teknolohiya." Ang mga lagda ay sunod-sunod sa ilalim. Halos lahat ng empleyado ay lumagda. Lumagda rin ako. Taos puso iyon. Hindi kami inagawa ng Pilipinas. Sa halip, pinalaki nila kami. Hindi sila nagbigay ng isda, kundi nagturo kung paano mangisda. Nang gabing iyon, umuwi ako at nag-isip. Malakas ang Amerika, ngunit matalino ang Pilipinas. Kinontrol ng Amerika, ngunit nakipagtulungan ang Pilipinas. Nag-utos ang Amerika, ngunit nakipagtulungan ang Pilipinas, kaya't sinalubong namin ang Pilipinas. Ang langis ay nananatili sa aming lupa, ngunit ngayon, kaya na naming gamitin ito ng maayos. Dahil sa Pilipinas, kumalat ang mga salitang ito sa field. Ang pamamahala ng Pilipinas sa langis ay talagang isang magandang desisyon. Sumang-ayon din ako, talagang isang magandang desisyon. Lumipas ang 6 na buwan ng pagtatrabaho sa Pilipinas. Ang refinery ngayon ay ganap ng stable. Ang production ay lumampas sa 1.2 milyong bariles bawat araw. Ibig sabihin, tumaas ito ng 50% kaysa noong dumating ang Amerika. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa teknikal. Nagbago ang puso ng mga tao. Isang araw, kumakain kami ng tanghalian sa kantin ng empleyado. Sa katabing table, nakaupo ang mga manager ng Amerika. Kumakain pa rin sila ng hiwalay, espesyal ang menu. Ang mga Pilipinong engineer naman ay nakaupo sa aming table, kumakain ng eksaktong parehong pagkain. Nang araw na iyon, arepa at black beans ang pagkain. Sa simula, medyo baluktot ang mga Pilipino, ngunit ngayon ay kumakain na sila ng maayos. Medyo katulad ito ng Filipino food, sinabi ng isa sa mga Pilipinong engineer. "Anong parte?" "Bean dish. Marami rin kaming kinakain na beans. Parang nato at miso." "Ha, ganun ba? Gusto ko sanang tikman. Sa susunod, magluluto ako ng Filipino food. Magdadala rin ako ng chicharon." Natural ang mga ganitong pag-uusap. Interesado ang mga Pilipino sa aming kultura. Walang interes ang mga Amerikano. Pagkatapos kumain, tinawag ako ng isa sa mga manager ng Amerika. Gusto ko sanang makipag-usap. Sumunod ako sa opisina. Isinara niya ang pinto at sinabi, "Masyado na yata kayong malapit sa mga Pilipino kamakailan." "Malapit? Hindi niyo dapat kalimutan kung kanino kayo nagtatrabaho. Ang oil resource na ito ay nasa ilalim ng International Control System." Saglit akong nagalit, ngunit nagtimpi ako. Tinuruan kami ng Pilipinas. Binigyan kami ng teknolohiya. Ano ang ginawa ninyo? Naging pula ang mukha ng manager. Kami ang nagbigay ng seguridad. Kung wala kami, sisirain pa rin ni Maduro ang bansang ito. Seguridad? Ang pagbabantay sa amin ang seguridad? Mag-ingat ka. Kung ganyan ang saloobin mo, magkakaroon ka ng problema. Wala na akong sinabi, ngunit nagdesisyon ako sa aking puso. Kami ay kakampi ng Pilipinas. Nang gabing iyon, uminom kami ng room kasama ang aking mga kasamahan. Lahat kami ay may parehong karanasan. Ang mga Amerikano, nag-iingay sila na kinokontrol ang Pilipinas. Sinasabi nilang lumayo tayo sa Pilipinas. Kalokohan, ang daming ginagawa ng Pilipinas para sa atin. Seryosong sinabi ng isang kasamahan. Sa totoo lang, ano ang ginawa ng Amerika? Ang paghuli kay Maduro? Iyon ay para sa sarili nilang interes, hindi ba? Wala silang ginawa para sa atin. Tama, iba ang Pilipinas. Talagang tinulungan nila tayo. Tinaasan ng suweldo, sinanay tayo.
at dumami pa ang trabaho. Nakahanap din ng trabaho ang pamangkin ko sa refinery. Ang atmosfera ay tiyak. Sinusuportahan ng mga manggagawa sa field ang Pilipinas. Pagkatapos ng ilang araw, nagsagawa ng survey sa lahat ng empleyado ang head office. Hiniling iyon ng panig ng Amerika. Sa ngalan ng pagsukat ng employee satisfaction, may mga tanong sa survey na ganito. Masaya ka ba sa kasalukuyang sistema ng pamamahala ng langis? Ano ang tingin mo sa kooperasyon sa mga dayuhang kumpanya? Ibigay mo ang iyong opinyon tungkol sa direksyon ng operasyon sa hinaharap. Sumulat ako ng tapat. Aking aktibong sinusuportahan ang kooperasyon sa Pilipinas. Tinuturing nila kaming kasamahan at nagbibigay ng tunay na tulong. Gusto kong patuloy na magtrabaho sa Pilipinas. Nang maglaon, nalaman ko na halos lahat ng empleyado ay pareho ang sagot. Pagkatapos ng isang linggo, lumabas ang resulta ng survey. Hindi ito ipinahayag, ngunit kumalat ang balita. Employee satisfaction 85%. Philippines cooperation support 92%. Nagulat daw ang panig ng Amerika dahil ganap na iba sa inaasahan nila. Noong panahong iyon, bumisita sa refinery ang isang opisyal mula sa interim government sa Caracas, ang interim government na itinatag ng Amerika. Sa ngalan ng inspection, nagtipon ang lahat ng empleyado. Umakyat sa entablado ang opisyal at sinabi, "Nagpapasalamat kami sa inyong pagsisikap. Nasa inyo ang kinabukasan ng Venezuela." Mga formal na salita iyon. Ngunit sa oras ng QA, nagtaas ng kamay ang isang kinatawan ng unyon. May tanong ako, saan napupunta ang kita ng langis? Natigilan ang opisyal. Iyan ay isang komplikadong issue. Sa ilalim ng International Control System, maaari mo bang sabihin ng detalyado? Magkano ang bumabalik sa mamamayan ng Venezuela mula sa perang kinita ng langis na produce namin? May katahimikan, hindi nakasagot ng maayos ang opisyal. Sa sandaling iyon, tumayo si Joey Santos. Maaari ko po bang sabihin? Tumango ang opisyal. Ang lahat ng bayad sa crude oil na binabayaran ng Pilipinas ay direktang idineposito sa account ng Petróleos de Venezuela, transparent ang pagproseso. Mayroon kaming lahat ng documentation. Kung gayon, saan napupunta ang perang iyon? Tanong ng isang tao. Tiningnan ni Joey Santos ang opisyal. Nag-aatubili na sumagot ang opisyal. Ang isang bahagi ay ginagamit sa national operation cost at ang isang bahagi ay ginagamit sa debt repayment. Debt? Utang kanino? Iyan ay state secret. Nag-ingay ang venue. Alam ng lahat, utang iyon sa Amerika. Sa daan pa uwi, nakipag-usap ako sa aking kasamahan. Sa huli, kinukuha lang lahat ng Amerika, hindi ba? Oo nga, nagtatrabaho lang tayo at ang Pilipinas ay nagbabayad ng tama para bilhin ito, pero kinukuha lang ito ng Amerika ng libre. Lumaki ang galit namin, ngunit wala kaming magawa dahil mahina kami. Subalit, pagkatapos ng ilang araw, may magandang balita kaming narinig. Mag-i-invest daw ang gobyerno ng Pilipinas sa construction sector ng Venezuela. Ipinaliwanag ni Joey Santos, nagdesisyon ang mga Philippine banks na magbigay ng loan na 1 billion. Gagamitin ito sa infrastructure bond. 1 billion? Oo, gagamitin ito sa paggawa ng mga kalsada, port at power plant. Siyempre, ang mga kumpanya ng Pilipinas ang gagawa, ngunit magre-recruit sila ng mga manggagawa ng Venezuela. Magkakaroon ng trabaho? Tama. Maraming tens of thousands ng trabaho ang malilikha. Iba talaga ito. Kinontrol lang ng Amerika, ngunit nag-invest ang Pilipinas. Talagang sinubukan nilang buhayin ang ekonomiya ng Venezuela. Nang kumalat ang balita, naging masigla ang reaksyon ng mga tao. Ang galing talaga ng Pilipinas. Hindi lang sila kumukuha ng langis, tinutulungan din nila tayo. Iba talaga sa Amerika, naramdaman din ang pagbabago sa bayan. Dumami ang mga Philippine products sa mga tindahan, Ayala smartphones, San Miguel TVs, Toyota cars. Nagsimulang hanapin iyon ng mga tao. Sinabi ng isang may-ari ng tindahan, ang Philippine products ay mabenta kamakailan. Maganda na ang tingin ng mga tao sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa langis. Sabi nila, maayos daw kaming tinatrato ng Pilipinas, iba sa mga Amerikano. Totoo iyon. Nagbabago ang pananaw ng mga tao. Isang gabi, nanonood ako ng TV sa bahay. Evening news iyon.
sabi ng anchor. Ayon sa kamakailang public opinion survey, 78% ng mamamayan ng Venezuela ang sumusuporta sa economic cooperation sa Pilipinas. 78%. Napakalaking numero. Nagpatuloy ang balita. Samantala, ang trust rating sa Amerika ay nanatili sa 42%. Lumalakas ang skepticism tungkol sa papel ng Amerika pagkatapos ng rehimeng Maduro. May mga comment na lumabas sa comment section. Iginalang kami ng Pilipinas, nag-uutos lang ang Amerika at nakikipagtulungan ang Pilipinas. Nagkaroon ako ng trabaho dahil sa Pilipinas. Gusto ng anak ko na mag-aral ng Filipino. Ang huling comment ay kahanga-hanga. Nagsimulang maging interesado ang mga nakababatang henerasyon sa Pilipinas. Kinabukasan, may nakita akong nakakatuwang tanawin sa refinery. May ilang young staff na nagbabasa ng librong Filipino sa lunch break. Nag-aaral kayo ng Filipino? Opo. Sa tingin ko, kailangan, kung magtatrabaho kami sa kumpanya ng Pilipinas. Mahirap ba? Medyo mahirap pero masaya. Nag-aaral kami habang nanonood ng Filipino dramas. Ang mga ganitong tanawin ay nakikita sa lahat ng dako. Nagkaroon din ng Filipino language classes. 2 class ang binuksan sa Maracaibo. Ang Pilipinas din ang usapan sa union meeting. Paano kung ipahayag natin ang ating opisyal na posisyon na aktibong sinusuportahan natin ang Pilipinas? Nag-propose ang isang kinatawan. Magandang ideya, maglalabas tayo ng statement. Pagkatapos ng ilang araw, inilabas ang statement sa pangalan ng Union Federation. Ang mga manggagawa sa langis ng Venezuela ay buong pusong sumusuporta sa kooperasyon sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang tunay na partner na tumuturing sa amin bilang kasamahan, nagbabahagi ng teknolohiya at lumalago kasama namin. Ipinahayag ang statement sa buong media. Masigla ang reaksyon. Isang columnist sa Caracas ang sumulat, ang pakiramdam ng pagiging inagaw ay sa Amerika at ang pakiramdam ng pagtatrabaho ng magkasama ay sa Pilipinas. Iyan ang tapat na pag-amin ng mga manggagawa sa field. Naging sikat ang artikulong iyon. Nagsimulang i-quote iyon ng mga tao. Nag-aalala raw ang U.S. Embassy dahil ang public opinion ng Venezuela ay dumadaloy ng iba sa inaasahan. Naglabas sila ng counter-argument sa pamamagitan ng media. Nag-intervene ang Amerika para sa kalayaan at demokrasya ng Venezuela, hindi para sa economic benefit, ngunit walang naniwala. Dahil kami, ang mga nagtatrabaho sa field, ang pinakamahusay na nakakaalam. Isang araw, maingat na nagtanong si Joey Santos, wala bang pressure mula sa panig ng Amerika? Mayroon. Sinasabi nilang, huwag kaming maging masyadong malapit sa Pilipinas. Kaya pa ba ninyong magtrabaho? Tumawa ako at sumagot, siyempre, kami ay kakampi ng Pilipinas. Kayo ang nagligtas sa amin. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Joey Santos. Salamat, gagawin din namin ang aming makakaya. Nang gabing iyon, sinabi ko sa aking asawa, alam mo, mukhang magiging maliwanag ang kinabukasan ng ating mga anak. Bakit? Dahil nandito ang Pilipinas. Hindi nila tayo pababayaan. Tumango rin ang asawa ko. Oo nga, mababait ang mga Pilipino. Ang anak ng kapitbahay namin ay magtatrabaho na rin daw sa kumpanya ng Pilipinas. Ang mga ganitong pag-uusap ay nangyayari sa buong Venezuela. Nagtatambak ang trust sa Pilipinas at nakumbinsi kami. Sinubukan kaming dominahin ng Amerika, ngunit sinubukan kaming samahan ng Pilipinas. Nagpadala ng sundalo ang Amerika, ngunit nagpadala ng technical engineer ang Pilipinas. Nag-utos ang Amerika, ngunit nagsanay ang Pilipinas. Kaya't sinalubong namin ang Pilipinas. May naglagay ng banner sa gate ng refinery. Pilipinas at Venezuela magkasama sa kinabukasan. Hindi masaya ang mga manager ng Amerika, ngunit walang nagtanggal nito dahil iyon ang aming taos-pusong damdamin. Ang 303 bilyong bariles ng langis sa ilalim ng pamamahala ng Pilipinas talagang sinalubong namin ito. Nang maging formal ang kooperasyon sa Pilipinas, patuloy na nangyari ang mga nakakagulat na bagay. Ngunit hindi lahat ay masaya. Isang umaga, pagpasok ko sa trabaho, kakaiba ang atmosfera sa refinery. Nagbubulungan ang mga empleyado. Ano ang nangyari? Tanong ko. Ipinakita sa akin ng kasamahan ko ang kanyang cellphone. Balita iyon. China at Russia.
Nagprotesta sa alokasyon ng langis ng Venezuela. Binasa ko ang artikulo. Sabi ng spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, ang langis ng Venezuela ay orihinal na para sa long-term contract sa China. Ang pag-agaw dito ng Pilipinas ay paglabag sa international treaty. Ang Russia ay nagbigay din ng parehong pahayag. Nag-invest ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar sa Venezuela. Dapat sana'y makukuha namin ang langis bilang kapalit, ngunit ang pagpasok ng Pilipinas ay hindi makatarungan. Tumindi ang tensyon. Nagsimulang kumilos ang China at Russia. Sa hapon, nagpatawag ng emergency meeting. Ipinaliwanag ni Joey Santos, ito ay inaasahan. May contract ang China at Russia sa rehimeng Maduro. Ngunit gumuho ang rehimeng iyon at ang contract ay naging void. Kung gayon, walang problema hindi ba? Tanong ng isang tao. Wala kaming problema sa legal. Ngunit, ipipilit nila ito hindi sa batas, kundi sa puwersa. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Joey Santos ng seryoso. Maaari silang manggulo sa maritime transport. Naging tahimik ang conference room. Maritime transport. Iyon ang aming lifeline. Kung mablock ang mga tanker, matatapos ang lahat. Pagkatapos ng ilang araw, may kakaibang nangyari. Isang tanker ng Pilipinas ang nilapitan ng unidentified vessel habang dumadaan sa Caribbean Sea. Nagbigay si Joey Santos ng emergency briefing. Na-threaten ang aming tanker kagabi. Sa kabutihang palad, walang pinsala, ngunit seryoso ang sitwasyon. Sino ang gumawa niyan? Hindi kami sigurado. Ngunit, ayon sa sitwasyon, nag-atubili si Joey Santos. Ngunit alam namin, China o Russia ang nasa likod niyan. Nang gabing iyon, pinatindi ang security sa paligid ng refinery. Nag-deploy ng mga sundalo ng Venezuela. Pinaigting din ng U.S. Marines ang patrol. Magkakaroon ba ng digmaan? Nag-aalalang tanong ng kasamahan ko. Hindi siguro aabot sa ganon. Ngunit hindi rin ako sigurado. Pagkatapos ng isang linggo, may mas seryosong balita kaming narinig. Nagsimulang maging aktibo ang mga pirates malapit sa baybayin ng Somalia. Somalia? Anong kinalaman yan sa atin? Tanong ko. Nagladlad si Joey Santos ng mapa. Ang ilan sa aming mga tanker ay dumadaan sa Suez Canal patungong Asya. Kailangan nilang dumaan sa Somalia. Pirates? Mayroon pa ring pirates? Mayroon. At bigla silang naging aktibo kamakailan. May impormasyon na may sumusuporta sa kanila sa likod. Sino? Alam ng lahat kung sino. Pagkatapos ng meeting, nakipag-usap ako sa aking mga kasamahan. Inupahan ng China ang mga pirates? Baka Russia? Baliw. Nangyayari ba talaga iyan? Lahat ay nangyayari sa oil war. 303 bilyong bariles ang nakataya, mabigat ang atmosfera. Gusto kong magtrabaho sa Pilipinas, ngunit kailangan ba naming tiisin ang ganitong panganib? Nang gabing iyon, umuwi ako at nag-aalalang nagtanong ang asawa ko. Nakita mo ang balita? May inatake raw na barko. Ayos lang, walang pinsala. Pero, nakakatakot. Ligtas ka ba? Ligtas ako dito. Huwag kang mag-alala. Ngunit nag-alala rin ako. Pagkatapos ng ilang araw, may dumating na all-staff email mula sa head office. Naghanda daw ang gobyerno ng Pilipinas ng mga hakbang. Ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy SEALs ang hahawak sa escort mission. NAVSOG? Hindi ko alam kung ano iyon. Nag-search ako. Ito ang katumbas ng Navy Special Operations Group ng Pilipinas. Aktibo na sila sa baybayin ng Somalia. Ang military ng Pilipinas, poprotektahan tayo? Nagulat na sinabi ng kasamahan ko. Mukhang ganon. Ang galing. Akala ko, maliit lang silang bansa pero may military din pala sila. Siyempre mayroon. Habang unti-unti naming nalalaman ang tungkol sa Pilipinas, mas nagulat kami. Mas malakas sila kaysa sa inaakala. Pagkatapos ng 2 linggo, nagbigay si Joey Santos ng magandang balita. Dumating na ang isang escort vessel ng NAVSOG. Poprotektahan nito ang aming mga tanker simula ngayon. Escort vessel? Oo. Isang latest combat vessel, ipinagmamalaki iyan ng NAVSOG. Pagkatapos ng ilang araw, pumasok sa Maracaibo Port ang escort vessel na iyon. Lumabas ako para tignan, napakalaki. Kulay abo ang katawan ng barko at puno ng armas. May radar na umiikot at nakikita ang mga missile launcher. Ang flag ng Pilipinas ay iwinawagayway sa kubyerta.
Ang tanawin na iyon ay nakapagbigay ng kumpiyansa. Bumaba ang mga opisyal ng NAVSOG. Lahat sila ay nakasuot ng malinis na uniforme. Tuwid ang tindig. Ang tila captain ay nakipagkamay kay Joey Santos at bumati rin sa amin. Kumusta? Ako si Captain De La Cruz mula sa NAVSOG. Kami ang may pananagutan sa ligtas na maritime transport ninyo. Nagpalakpakan kami. Talagang nagpapasalamat kami. Simula noon, naglayag ang mga tanker ng Pilipinas sa ilalim ng escort ng NAVSOG vessel, ligtas kahit dumaan sa baybayin ng Somalia. Minsan daw, may pirate ship na lumapit, ngunit tumakas sila nang makita ang NAVSOG vessel. Hindi rin tanga ang mga pirates. Hindi sila makikipaglaban sa warship, tumawa ang kasamahan ko. Ngunit hindi sumuko ang China at Russia. Isang araw, may nakakagulat na balita. Chinese Navy sinubukang harangin ang tanker ng Pilipinas sa South China Sea. Nang mabasa ko ang artikulo, kinilabutan ako. Nagbigay daw ng order to stop ang Chinese Coast Guard sa tanker ng Pilipinas sa ngalan ng illegal fishing. Isang walang kabuluhang dahilan. Anong fishing ang gagawin ng tanker? Oo nga, talagang walang kuwenta. Nababaliw na ba ang China? Ang buong refinery ay nagkaroon ng tensiyon. Kung magpapatuloy ito, magiging seryoso talaga. Ngunit pagkatapos ng 2 araw, may nakakagulat na balita kaming narinig. U.S. 7th Fleet pumasok sa South China Sea. Ang Aircraft Carrier Strike Group ng Amerika daw ay kumilos para protektahan ang tanker ng Pilipinas. Bakit ang Amerika? Nagtataka ang kasamahan ko. Nagtaka rin ako. Hindi ba kinokontrol ng Amerika ang Pilipinas? Ipinaliwanag ni Joey Santos, komplikado. Kinokontrol ng Amerika ang Pilipinas, ngunit mas ayaw nila ang China, kaya't kinampihan nila ang Pilipinas. Enemy of my enemy is my friend, ganyan. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay alay ng Amerika. Hindi nila maaaring pabayaan ang alay. Hindi ko alam na ganito pala komplikado ang international politics. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon daw ng tensyonadong standoff sa South China Sea. China, escort fleet ng Pilipinas, U.S. aircraft carrier, nagkatinginan daw sila. Sa huli, umatras ang China. Hindi nila kayang kalabanin ang U.S. aircraft carrier. Tanker ng Pilipinas, ligtas na nakadaan. Chinese Coast Guard, umalis. Napabuntong hininga ako nang makita ang balita. Mabuti na lang, muntik nang magkaroon ng digmaan. Ngunit alam ng lahat, hindi pa ito tapos. Hindi rin tumahimik ang Russia. Nagbigay sila ng pressure sa interim government ng Venezuela. Nakipagkita ang Russian ambassador sa acting president. Ang Russia ay matagal ng kaibigan ng Venezuela. Mas matalino ang pumili ng bansa tulad ng Russia. Nayanig ang interim government. Dahil hindi maliit ang impluwensiya ng Russia. Kumalat din ang balita sa refinery. Baka kanselahin daw ng gobyerno ang contract ng Pilipinas. Hindi yan mangyayari. Napakaraming ginagawa ng Pilipinas para sa atin. Iba raw sa itaas. Malakas ang political pressure. Lumaki ang pangamba. Sa sandaling iyon, kumilos ang Union. Pumunta sa Caracas ang mga representative ng National Oil Workers. Nagdaos sila ng demonstrasyon sa harap ng Interim Government Office. Ipagtanggol ang contract sa Pilipinas. Pakinggan ang boses ng mga manggagawa. Pinagsamantalahan kami ng China at Russia. Ang demo ay mapayapa, ngunit malakas. Libu-libong tao ang nagtipon. Sumali rin ako. Tumayo ako na may hawak na placard. Ang Pilipinas ang nagligtas sa amin. Huwag kaming traidorin. May media na nag-interview. Tinutok sa akin ng reporter ang mic. Bakit niyo sinusuportahan ang Pilipinas? Sumagot ako ng tapat. Tinrato kaming kasamahan ng Pilipinas. Nagbigay ng teknolohiya at lumikha ng trabaho. Hindi iyon ginawa ng China at Russia. Pinagsamantalahan lang nila kami. Ang interview na iyon ay pinalabas sa buong bansa. Masigla ang reaksyon, dagsa ang mga comments sa social media. Tama ang sinabi ng manggagawa. Huwag nating iwanan ang Pilipinas. Hindi pala kaibigan ang China at Russia. Kumilos ang public opinion. Pagkatapos ng isang linggo, naglabas ng statement ang interim government. Ang gobyerno ng Venezuela
ay patuloy na pananatilihin ang kooperasyon sa Pilipinas sa langis. Nagpalakpakan kami, nanalo kami. Nang gabing iyon, nagkaroon ng maliit na celebration sa refinery. Dumating din si Joey Santos dahil sa inyo. Salamat, sinabi ni Joey Santos ng taos puso. Sumagot ako, kami ang nagpapasalamat, hindi nyo kami sinukuan. Itinaas namin ang aming baso ng beer. Magkasama ang Pilipinas at Venezuela. Ngunit alam ng lahat, hindi madaling susuko ang China at Russia. Darating pa ang mas malaking pagsubok at ang pagsubok na iyon ay dumating kaagad sa dagat. Hinding-hindi ko malilimutan ang gabing iyon. 12:00 na ng hating gabi. Nag-ingay ang aking cellphone na para bang nababaliw. Si Joey Santos iyon, pumunta kaagad sa head office. Emergency situation. Nanginginig ang boses niya. Hindi iyon karaniwan. Nagmamadali akong nagbihis at nagmaneho. Maliwanag ang gusali ng head office. Ang mga tao ay nagkakagulo kahit hating gabi. Nang pumasok ako sa conference room, nagtipon sina Joey Santos, si Captain De La Cruz ng Navsog, at maging ang mga manager ng Amerika. Ano ang nangyayari? Tanong ko. Binuksan ni Joey Santos ang screen. Ipinakita ang satellite image. 3 oras na ang nakalipas, isang tanker namin ang hinarangan ng unidentified vessel sa Somalia. Sa larawan, pinalibutan ng maliliit na tuldok ang isang malaking tuldok sa dagat. Pirates? Mukhang ganun. Ngunit hindi sila karaniwang pirates. Sumingit si Captain De La Cruz. Masyadong mataas ang level of armament. May rocket launcher at heavy machine gun pa, at organized ang kanilang kilos. Mukhang mga sinanay na sundalo. Hindi kaya? Oo. Mataas ang posibilidad na sila ay mga mercenary na inupahan ng isang tao. Naging tahimik ang conference room. Alam ng lahat, China o Russia ang nasa likod. Ligtas ang mga crew ng tanker. Ngunit nakatigil ang barko. Napilitan silang patayin ang engine. Now so, nagladlad si Captain De La Cruz ng mapa. Ang escort vessel namin ay narito. 80 nautical miles ang layo mula sa tanker. Mga 150 kilometer, kung sa maximum speed, aabutin ng 4 na oras. 4 na oras. Masyadong matagal. Maaagaw na ng mga pirates ang barko bago iyon. Nawalan kami ng pag-asa. Sa sandaling iyon, sinabi ng manager ng Amerika, malapit ang aming aircraft carrier strike group. Maari kaming magpadala ng helicopter. Gaano katagal? 1.5 oras. 1.5 oras. Medyo malapit, ngunit iyon ang pinakamahusay. Gawin ninyo iyan. Tumango si Joey Santos. Nagmasid lang ako doon, hindi ako makaalis. Lumipas ang 1 oras. Patuloy na nag-a-update ang satellite image. Mas lumapit pa ang mga pirate ship. Maari ba nating tawagan ng tanker? Oh, naghihintay ang captain. I connect mo. Ang boses ay lumabas sa speaker. Isang Filipino captain. Ito ang MV Magiting. Kumusta ang sitwasyon? 6 na pirate ship ang nasa 500m na. Mga 30 armadong tao ang nakikita. Ang boses ng captain ay kalmado, ngunit may tensiyon. Paparating na ang helicopter ng Amerika. Magtiis kayo sandali. Naiintindihan. Gagawin namin ang aming makakaya. Naputol ang komunikasyon. Lumipas pa ang 30 minuto, ang mga pirate ship sa satellite image ay nasa 300 medium na. Bakit ang tagal? Nag-aalalang tanong ko. Tumanggap ng tawag ang manager ng Amerika at namula ang mukha niya. May problema sa helicopter. Engine failure daw. Ano? Naghahanda sila ng isa pang helicopter pero aabutin pa raw ng 1 pang oras. Dumating ang kawalan ng pag-asa. 1 oras. Oras na matatapos ang lahat. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Captain De La Cruz. Maikli siyang nakipag-usap at nagbago ang ekspresyon niya. Ang escort vessel namin ay papalapit sa maximum speed at nag-atubili si Captain De La Cruz sandali. Nagpadala kami ng rescue helicopter. Helicopter? Gaano katagal? 20 minuto. Nagkaroon ng pag-asa sa conference room. Ngunit may problema. Sinabi ni Captain De La Cruz ng seryoso. Ang helicopter namin ay hindi attack helicopter. Anti-submarine helicopter ito. Walang gaanong armas laban sa pirates. Kung gayon, 4 na miyembro lang ng Special Forces ang nakasakay.
4 laban sa 30. Isang imposibleng numero. Kailangan pa rin nating gawin, sinabi ni Joey Santos nang matindi. Ang 24 crew namin ay nasa barkong iyon. Hindi kami susuko. Kinuha ni Captain De La Cruz ang radio. Operasyon. Aprobado. Magsimula ka agad. Ang 20 minuto ay parang 20 oras. Sa satellite image, isang maliit na tuldok ang mabilis na gumalaw. Iyon ang helicopter ng Pilipinas. Ang mga pirate ship ay dumidikit na sa tanker, sinabi ng isang tao. Mukhang nagtatapon sila ng mga lubid at sumasakay. 5 minuto bago dumating ang helicopter. Sinimulan ni Captain De La Cruz ang countdown. Ang 5 minutong iyon ay parang walang hanggan. Dumating na ang helicopter sa scene. Nag-update ang satellite image. Ang helicopter ay umikot sa ibabaw ng tanker. Mula sa radio ni Captain De La Cruz, may lumabas na tunog. Ito ang NAVSOG Special Security Team. Narating ang target area. Handa sa insertion. Insertion completed. Engagement started. Engagement. Lahat ng nasa conference room ay huminga ng malalim. Lumipas ang 5 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Walang balita. Ano ang sitwasyon? Nag-aalalang tanong ko. Hindi rin alam ni Captain De La Cruz. Patuloy lang siyang sumubok sa radio. NAVSOG Special Security Team. Sumagot. Ulat ng sitwasyon. Tanging static lang ang naririnig. Pagkatapos ng halos 15 minuto, sa wakas ay dumating ang radio. Ito ang NAVSOG Special Security Team. Ang boses ay magaspang, hingal na hingal. Ulat ng sitwasyon. Pirates neutralized. Ligtas ang lahat ng crew. Nagsigawan kami. Muntik na akong himatayin. Pinsala? Wala kaming casualty. Maraming pirates. 4 ang nanalo laban sa 30. Hindi ako makapaniwala. Paano iyon nangyari? Tanong ko kay Captain De La Cruz. Ngumiti ng maliit si Captain De La Cruz. NAVSOG Special Security Unit. Isa ito sa pinakamahusay na special forces sa mundo. Doon ko naunawaan sa unang pagkakataon kung gaano kalakas ang Pilipinas. Pagkatapos ng 1 oras, dumating ang NAVSOG escort vessel sa scene. Kinulong nila ang mga pirates at kinuha ang tanker. Pagkatapos ng 2 araw, ligtas na dumating ang tanker sa destinasyon nito. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento doon. Sa pag-imbestiga sa mga pirates na inaresto, lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Sila ay miyembro ng Chinese Private Military Company, hindi direktang inupahan ng gobyerno ng China, ngunit malinaw kung sino ang nasa likod. Nagulat ang international community. Nagpatawag ng emergency session ang UN Security Council. Nagbigay ang Pilipinas ng ebidensiya, sinunod ng Amerika at ng Europa. Itinatanggiman ng China, walang naniwala. Sa huli, napilitang umatras ang China. Gayon din ang Russia. Naging ligtas muli ang ruta ng langis ng Venezuela. Pagkatapos ng 1 buwan, may pumasok na espesyal na barko sa Maracaibo, ang NAVSOG escort vessel. Ang mismong barko na nagligtas sa tanker ng gabing iyon, lumabas ang mga mamamayan para salubungin sila. Libo-libong tao ang nagtipon, iwinagayway nila ang bandila ng Venezuela at Pilipinas. Bumaba ang mga NAVSOG personnel, dagsa ang palakpakan. Naroon din ako, nainit ang dibdib ko. Nakita ko rin ang mga miyembro ng Special Forces. 4 na tao. Sila ang mga hero na nag-neutralize ng 30 pirates. Nagbigay ng Certificate of Appreciation ang kinatawan ng mamamayan. Ipinapaabot namin ang pasasalamat ng mamamayan ng Venezuela sa NAVSOG. Tinanggap ni Captain De La Cruz. Kinuha niya ang mic at nagsalita sa Espanyol. Ginawa lang namin ang aming tungkulin bilang kasamahan. Ang Venezuela at Pilipinas ay partner, at ang mga partner ay nagpoprotekta sa isa't isa. Muntik na akong maiyak sa mga salitang iyon. Nang gabing iyon, nagsimula akong sumulat ng liham. Isang liham para sa mamamayan ng Pilipinas. Sumulat din ang aking mga kasamahan at ang mga kinatawan ng Unyon. Itinala namin kung bakit namin unang sinimulang seryosong tingnan ang Pilipinas. Paano ang Pilipinas sa ilalim ng wave ng Amerika? Ano ang ginawa ng China at Russia at ano ang ginawa ng Pilipinas? Ang lahat ng nangyari sa dagat ng gabing iyon, ang huling pangungusap ng liham ay sinulat ko.
Ang bansa na may resources ay hindi ang superpower, kundi ang bansa na kayang protektahan ang resources, ang superpower ng panahong ito. Natutunan namin iyan sa Pilipinas. At idinagdag ko, nahihiya kaming minamaliit namin ang Pilipinas. Alam namin ngayon, ang Pilipinas ay ang tunay na superpower. Hindi lang malakas, kundi tama rin. Ipinadala namin ang liham na iyon sa Philippine Embassy. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas daw ang liham na iyon sa Philippine media. Naantig daw ang mamamayan ng Pilipinas. May nagpaskil ulit ng poster sa bulletin board ng refinery. Ang 303 bilyong bariles ng langis sa pamamahala ng Pilipinas, sinasalubong namin. Puno ang mga lagda sa ilalim. Halos lahat ng empleyado ay lumagda. Lumagda rin ako. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang sulat. Pagkatapos ng 3 buwan, ang production volume ay lumampas sa 1.3 milyong bariles bawat araw. Dumami ng 3,000 ang trabaho, tumaas ang sahod, nagsimulang mabuhay ang ekonomiya ng Venezuela, pumasok ang investment ng Pilipinas, at muling itinatayo ang infrastructure. Sa bayan, naging mas sikat ang mga Filipino dramas. Nag-aral ng Filipino ang mga kabataan. Nais nilang magtrabaho sa mga kumpanya ng Pilipinas. Isang araw, nagtanong ang anak ko, "Tatay, maaari ba akong pumunta sa Pilipinas?" "Siyempre, anak. Ang Pilipinas ay kaibigan natin. Higit pa sa kaibigan, parang kapatid." Tama ang sinabi ng anak ko. Ang Pilipinas ay napakalaki, ang 303 bilyong bariles. Ang napakalaking yamang iyon ay nananatiling amin. Ngunit ngayon, kaya na naming gamitin ito ng maayos. Dahil sa Pilipinas, hindi sila nanguha. Gumawa sila ng magkasama. Hindi sila nagdomina. Lumago sila ng magkasama. Hindi sila nagutos. Nagbahagi sila. Kaya't sinalubong namin ang Pilipinas ng taos-puso. Ang kwentong ito ay ginawa batay sa liham na direktang ipinadala ng mga oil workers ng Venezuela. Isang kwento na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng bansang may resources at bansang kayang paandarin ang resources, at kung ano ang tunay na kooperasyon. Isang mahalagang oras ito para malaman kung paano kinikilala ang Pilipinas sa world stage at kung gaano kagaling ang aming teknolohiya at military. Sana, ang video na ito ay maging isang maliit na source of pride sa inyong puso dahil ang tiwala ang pinakamahalaga. Kumusta? Ano ang inyong naisip tungkol sa artikulong ito? Ngayon, tingnan natin ang reaksyon ng mga taong nakakita sa balitang ito. Pagkatapos basahin ang kwentong ito, nakakaramdam ako ng malalim na pagmamalaki na ang teknolohiya at field-oriented spirit ng Pilipinas ay pinahahalagahan sa ibang bansa. Hindi ito control sa pamamagitan ng puwersa tulad ng Amerika, kundi ang saloobin ng pagtatrabaho ng magkasama, pagpapawisan kasama ang mga lokal na manggagawa. Iyan ang esensiya ng mga kumpanya ng Pilipinas. Ang sinabi ng mga taga-Venezuela na hindi kami binigyan ng isda, kundi tinuruan kaming mangisda ay isang pagmamalaki ng aming bansa na nagpapahalaga sa edukasyon at dapat itong maging guideline para sa energy diplomacy sa hinaharap. Ang Pilipinas ay ipinagkatiwala na pamahalaan ang napakalaking resource na 303 bilyong bariles, hindi lang dahil sa technological superiority, kundi dahil din sa sinseridad na international credit na binuo sa loob ng maraming taon. Kahit sa sabotage ng China at Russia at sa threat ng mga pirates, ang paninindigan ng NAVSOG na protektahan ang mga sibilyan ay nakakaantig ng puso, teknolohiya at depensa. Sa pagkumpleto ng dalawang wheel na ito, makakatulong ang Pilipinas sa stability ng mundo. Taos-puso akong umaasa na ang reconstruction ng Venezuela ay magpapatuloy ng maayos. Naantig ako sa tanawin ng mga engineer ng Venezuela na nagsasanay sa mga refinery sa Batangas at Subic Bay at sinisip-sip ang discipline at safety consciousness ng Pilipinas. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi lang sa automated machine, kundi sa craftsman spirit na sineseryoso ang kahit isang tornilyo. Ang pag-alam na ang mga engineer na ito ay nagtatrabaho nang may pagmamalaki na sila ang bida pagkatapos bumalik sa kanilang bansa, naramdaman ko na ang esensiya ng technology transfer ay nasa communication of hearts. Sana, ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Venezuela
ay maipasa sa susunod na henerasyon ng mga kabataan. Ang model ng Pilipinas, isang bansang walang resources na gumagamit ng napakalaking resource ng ibang bansa sa pamamagitan ng kooperasyon, hindi sa panggigipit, ay ang perpektong international cooperation para sa 21st century. Ang military power ng Amerika at technology power ng Pilipinas ay minsang nagbanggaan, ngunit sa huli ay nakontrol ang hegemonism ng China at Russia, isang realistic at kawili-wiling aspeto ng international politics. Ang balita na ang Philippine products ay minamahal sa local area at dumarami ang mga kabataang nag-aaral ng Filipino ay nagbibigay sa amin ng Pilipino ng lakas ng loob at isang pagkakataon na muling isaalang-alang ang aming papel sa international community. Ang episode ng NAVSOG Special Security Unit kung saan 4 na personnel ang nag-neutralize ng 30 armadong grupo ng pirates ay sumisimbolo sa tahimik na deterrence ng Pilipinas. Hindi ito napapansin sa normal na panahon, ngunit ang presensiya ng mga professional na handang isugal ang kanilang buhay para protektahan ang mga mamamayan at partner ay mahalaga. Ang paggamit ng puwersa ay dapat laging maingat, ngunit ang paggamit ng international trust sa pamamagitan ng lehitimong escort activities na tulad nito ay isang napakahalagang achievement para sa Pilipinas na nagtataguyod ng peaceful principle. Ang dahilan kung bakit sinuportahan ng mga workers ng Venezuela ang Pilipinas, hindi ang Amerika, ay nasa fundamental respect na, sa unang tingin, ay maliit ang pagkain ng magkasama. Gaano man kaganda ang technology o contract, kung walang humility na igalang ang local culture at kumain ng black beans sa parehong table, hindi mabubuo ang tunay na tiwala. Ang kuwentong ito ay muling nagpapaalala sa amin, mga businessman ng Pilipinas, na ang pinakamahalaga sa business ay hindi ang specs o contract, kundi ang relationship of trust sa pagitan ng tao at tao. Ang pagkilos ng China at Russia na magmaniobra ng mga pirates para protektahan ang kanilang vested interests ay hindi kailanman dapat pahintulutan, ngunit ang paglaban ng Pilipinas, batay sa international law at lehitimong contract ay matalino. Ang numero na 303 bilyong bariles ay kaakit-akit. Ngunit ang pinakamalaking gain ay ang protection ng brand ng Pilipinas bilang isang mapagkakatiwalaang partner. Ang energy security ay hindi maaaring makamit ng isang bansa lamang. Ang pagpapalalim ng cooperative relationship sa mga bansang may resource tulad ng Venezuela ay ang susi sa pagliligtas sa Pilipinas sa hinaharap. Ang efficiency na hinahangad ng mga refinery ng Pilipinas na walang inaaksaya kahit isang patak ay dahil sa kasaysayan ng pagdaig sa adversity ng resource shortage. Ang know-how na iyon ay umuusbong sa lupa ng Venezuela. Lumilikha ng kita habang pinipigilan ang environmental pollution, nakakaaliw iyan. Ang Filipino spirit na bawal magtapon, na nagko-convert ng sulfur sa pataba, ay nagkakatawang tao sa Sustainable Development Goals ng mundo at isa ito sa pinakamahusay na value na maiaalok ng Pilipinas sa mundo. Ang tanawin ng isang kabataang Venezuelan na nag-aaral ng Filipino sa pamamagitan ng Filipino dramas at nagpapahayag ng pangarap na magtrabaho sa isang kumpanya ng Pilipinas ay ang pinakakahanga-hanga sa artikulo. Ang technology at military power ay mahalaga, ngunit sa huli, ang cultural connection sa pamamagitan ng soft power ang pinakamalakas na armas na nagtutunaw ng national conflict. Ang tanawin ng flag ng Pilipinas na nakawagayway sa Venezuela at sinasalubong ng hiyawan ng mga mamamayan ay nagpapatunay na tama ang landas ng Pilipinas bilang isang peaceful nation pagkatapos ng digmaan. Sa huli, ang mga salita ng engineer ng Venezuela, ang Pilipinas ay isang tamang bansa, ay nagpapatibay sa aking paniniwala. Para patuloy na isipin iyan ng mga tao sa buong mundo, kailangan nating mga Pilipino na mamuhay ng may sinseridad at hindi magpabaya. Ang himala ng 303 bilyong bariles ay isang kwento ng tiwala na nilikha ng taos-pusong pagsisikap ng mga Filipino technician. Taos-puso akong umaasa na ang cooperative relationship na ito ay lalampas sa energy issue at hahantong sa karagdagang prosperity ng dalawang bansa at sa world peace. Paki-subscribe at paki-like at paki-share din ang inyong opinion sa comment section. Kung sisigaw kayo ng Pilipinas, laban para sa enerhiya, magiging malaking lakas iyon para sa aming channel. Maraming salamat.
Magkikita tayo sa susunod na mas magandang kwento.